Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinulugdahiyan, Pinupuri pinupuri ka namin, Inarangal inarangal ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya,
Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Jesus bilang dakilang at kataas-taasang pari. May dalawang uri po ng pagkapari. Ang una ay yung pangkalahatang pagkapari, common priesthood. Lahat po tayo na bininyagan ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Lahat ng bininyagan. Kaya kung kayo ay binyagang Katoliko, sa aral at doktrina ng ating simbahang Katolika, ang bawat isa sa atin, kayo po, ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ito yung pangkalahatang pagkapari. Ang ikalawang pagkapari o ikalawang uri ay yung katulad ko, katulad namin ni Father Roland at Father Bandi, na pagkapari na tinanggap naman sa banal na orden, banal na sakramento ng pag-orden sa pagkapari. The sacrament of ordination to the priesthood. Kaya, lahat tayo ay pari. Subalit, sa pagpapahayag ng pagkaparing ito, doon tayo nagkakaiba. Sapagkat kami bilang inordinahang pari, ang aming gawain ay manguna sa pagdiriwang ng mga sakramento, ng liturhiya, lalong-lalo na ng pagmimisa sa ating simbahan. Ang gumagawa lamang niyan ay ang mga paring inordinahan. Gayunpaman, tayong lahat, kayo at ako, bunga ng ating pagkapari, ng pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, tayong lahat ay inaasahang maging propeta, pari, at hari. Dahil tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, ito yung inaasahan sa atin. Ang una ay tayo ay magtuturo. At anong ituturo natin? Ang salita ng Diyos. Bilang mga propeta, tayo ay nagiging tagapamagitan ng Diyos sa kanyang sambayanan. At ang ipapahayag natin ay kung anong nais ng Diyos na iparating sa bawat isa. Kaya nga, tayo ay magtuturo. Lahat tayo may obligasyong magturo. Hindi lamang kaming mga pari, ang mga ngaral, pero kita niyo, pati mga magulang, nangangaral. O namang estado mo sa lipunan, ikaw ay may tungkulin na mangaral ng kung ano ang tama at katotohanan ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pagiging propeta. Yung tayo ay namamagitan upang mabatid ng mga tao kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, bilang pari at pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, ay nangunguna sa pagdiriwang ng mga sakramento. Hindi lang kaming mga pari, kundi kayo din mga magulang o sino mang binigyan ng karapatan o ng kapangyarihang mamuno. O di ka nga, sino ang dapat manguna sa simbahan na nangunguna yung pari? Abay sa pamilya, dapat ay ang mga magulang, lalong-lalo na ang mga tatay. Dapat ginagampanan ng mga tatay ang kanilang pagkapari. Sa pamanang pamaraan, nangunguna sa
pagdadasal. Halimbawa na lamang ay sa pagkain. O di kagandang ang buong pamilya ay bago kumain eh, sasabihin ng tatay, tayo muna magdasal. Hindi yung sasabihin ng tatay eh, kain na kayo. Nauna na akong kumain kanina. Ba? Kaya pala, kakaunti na ang ulam na natira sa amin. Bahala na kayo maghati-hati diyan ha. Binanatan ko na yung buntot ng tulingan. Halihati na kayo sa ulo. Ay, hindi pagkapari yun. Ay kaganda na ang pamilya ay magdadasal. Sabay-sabay, sama-sama. Sino mangunguna magdasal? Ang magulang. Ang inay. O, tayo muna magdasal na rosaryo. O, di ka. Ayan ang gagampanan natin ang ating pagkapari. Ay di ka, sa pakikibahagi natin ng sa pagkapari ni Kristo, ay di tayo mga Katoliko, o tayo mga Pilipino, hindi lang mga Katoliko. Oh, ay di kayo matatanda, tayo nagmamano sa matatanda. At ano sinasabi ng matatanda pag tayo nagmano? God bless you. O di kayo nagbibigay ka ng blessing. Aba, hindi natin nababatid, baka hindi ninyo alam. Ayan ay pagpapahayag ng pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ay yung iba magbe-bless ka, pinatatanda mo naman ako. Aba, nahingi nga ako ng blessing. Ay, magpa-bless at siya daw yung pinatatanda. Hindi lang naman matanda ang nagbibigay ng blessing. At kaya nga pakikibahagi yan sa pagkapari ni Kristo. Kaya yung mga ayaw magpa-bless, ay ayaw makibahagi sa pagkapari ni Kristo. Yun ang ibig sabihin nun nagbibigay ka ng blessing. At hindi lang yun. Ang ibig sabihin noon, hinahangad mo ang lahat ng kabutihan ay mapa sa iyo. Huwag ka magbe-bless sa akin. Ang pagkakadamot ng tao nga rin. Ayaw magpa-bless. Kung ayaw mo'y tiwag. Abay, meron pang misi pagagalitan pa tayo pag tayo nagbe-bless. Abay, hindi. Yun ay pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo Kaya pag po merong nahingi sa inyo ng blessing, bigay po ninyo. Dasal po yun Hinahangad po natin ang lahat ng kabutihan ay mapasa taong ito. At ito naman, taong ito na naghihingi sa atin ng blessing, ganun din ang hinahangad niya sa atin. Hindi lang po yan pagpapakita ng paggalang o respeto ng mga Pilipino. Pakikibahagi yan, actually, sa pagkapari ni Kristo. At bunga ng ating pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, tayo ay nakikibahagi sa kanyang pagkahari sa langit. At paano ang pagiging hari? Sabi ni Kristo, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi upang ako ay maglingkod. Yan ang ibig sabihin ng pagiging hari ni Kristo. At ang bawat isa sa atin, bunga ng ating pagkapari o pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, dapat handa tayong maglingkod. Abay, digay kaya nga ang mga magulang nagsasakripisyo, pinaglilingkuran ng mga anak. Di ka? Pakikibahagi yan sa pagkapari ni Kristo. O ano mang profesyon mo sa buhay, kapag yan ay ginagampanan mo, na ang nasa sa isip mo ay makapaglingkod, abay nakikibahagi ka sa pagkapari ni Kristo. Hindi yung utos ka lang ng utos. Dahil ikaw ang boss, pala-utos ka. Hindi pwedeng ganun. O dahil akong parish priest, ako'y sitting pretty lang, at uutosan ko ng uutosan si Father Roland at saka si Father Bande. Pero hindi ganun ang ibig sabihin ng pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Dapat handa tayong maglingkod. Yan po ang ibig sabihin ng pagkapari. At yan ang ating ipinagdiriwang ngayon. Inaalala natin na tayo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Jesucristo. Ang lahat ng bininyagan. Ba, ako pala'y pari. Opo, pari tayong lahat.
Magkaiba nga lamang, sapagkat kami bilang mga inordinahang pari, may tungkulin sa ating simbahan na manguna sa lahat ng ating mga pagdiriwang. Kaya nga kami po nangunguna sa misa, kasal, binyag, kumpil, pagpunta sa mga may sakit, pagpapakumpisal. Ang hindi lang namin magawa, ako, ay mag-ordain. Sapagkat ang nag-ordain lang o ang nag-ordina ay ang obispo. Pero ang obispo ay pari din. Ang kardinal, pari din. Ang Santo Papa, pari din. Yun yung pagkapari na ginagampanan sa sakramento. Pero yung pagkapari ng bawat isa, dapat ay isinasabuhay natin araw-araw. Nakakatuwa, kapag ang unang ituturo ng magulang sa anak, kapag natututo ng magsalita at nakakaintindi na kahit kakaunti, anong unang itinuturo ng magulang? Pagdadasal. Kakatuwa pag yung bata, 1 year old o 2 years old, tuturuan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tuwan-tuwa. Pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Nakakatuwa kapag ipapaalala ng mga magulang sa mga anak, ay bago umalis, magdasal muna. Pasahan ka? O, magdasal muna bago umalis. Sa sasakyan, bago umalis, magdasal muna. Nakakatuwa. Pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Nakakatuwa na malaman na sinasabihan at pinapaalalahanan ng mga magulang at ng mga nakatatanda, ay magbabait ha. Huwag gagawa ng katarantaduhan o kabalastugan. Pagtuturo ng naayon sa Ebanghelyo. Gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Ay, huwag kang puro lakwatsa. Ay pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Kaya nga lamang, minsan hindi po natin napapansin. Ngayon ating inuunawa na tayo bilang mga bininyagang Katoliko ay may tungkulin na gampanan ang ating pagkapari. Hindi nakakatuwa na kapag araw ng linggo, sasabihin ng mga tatay, lahat tayo sisimba ha. Gising lahat ng maaga, sisimba tayo. Alas 6 o alas 8, hindi makakapunta sa simbahan, online na lang muna. O sasabihin ng mga inay, o siya, sasabay tayo sa pagrurosaryo. Hindi yung pakinig ang sound system ng chapel, ng trompa, ay tayo pa ang nangungunang-unang magreklamo. Ang pagkakalakas ka naman ng patugtog niyan, pwede kang hina-hinaan. Nakakarindi Bay, salip na kayo magpasalamat. Baka galing. At kahit ngayon pandemic ang mga chapel natin bukas at may natunog at pakinig natin ng mga dasal. At kahit tayo nasa bahay, may ginagawa, nakakasabay tayo sa pagdadasal. Nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Yan ay pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. May hindi madali. Hindi po madali. Katulad kami, mga pare, kung alam ko lang na ganito pala, di sana hindi ako nagpilit. Gusto kong pumasok sa seminaryo. Nung ako'y elementary, nagsabi ako sa aking tatay, sa aking inay, inay, ako'y papasok sa seminaryo ko, ayaw ng aking inay. Sabi ng inay, papaalam muna tayo sa iyong tatay. Nagpaalam ako sa aking tatay, tatay, papasok ako sa seminaryo, gusto kong magpare. Pagkagalit ng aking tatay, ba't ka doon papasok? Hindi, diyan ka sa Lipa mag-aaral. Doon sana ako papasok sa Lipa. Dahil ang aking mga tiyo at mga tiya ay sa Lipa nag-aaral, Mabini Academy, doon ko rin gustong pumasok. Doon sana ako mag-enroll Kami magkakaklase, nagpunta kami doon. Nag-exam kami. Mag-enroll. Bigla naman ako na-recruit dito sa seminaryo. Sabi ko, sige nga, ako'y magpapari na lang.
Sapagkat ang gusto ko nga nung una, maging sundalo. Yung talagang pangarap ko, sundalo. Yan palang pagsusundalo, may required na height. No? Tawa pa kayo. Ikaw, Agnes, nangunguna kang tumawa. Ayan palang mga unano, hindi pala pwede magsundalo ang unano. Hindi ako pwede magsundalo maliit kasi kaya ako naman naisipan din magsundalo. Palibasa nga, ang tawag ng mga kapatid ko sa akin, si Weng Weng. Si Weng Weng, laging ang pelikula noon ni Kwan action ano? Kahit na maliit ba? Mga secret agent mga ganyan Nakaw, yung pala hindi pwede magsundalo ang unano. Hindi ako pwede. Siya, sige. May ako'y mag-aabogado na lang. Kailangan pala dyan sa mga abogado, matatalino. Sharp dapat ang memory, photographic. Pero mukha kabisaduhin mo yung constitution. Mga batas. Ay nako, ako'y number 1 ka malimutin. Bata pa lang ako, malimutin ako hindi po pwede. Sapagkat yan pala, kailangan matatalino ang mga nag-aabogado. Hindi naman talaga ako matalino. Pasang-awa nga ako sa school. Hindi ako matalino Matalinaw. Yun. No? Kahit gano'n kalayo yung aking katabi, basa ko ang sulat niyan Kaya ngayon, lumabo na ang aking mata. Siguro dahil sa panunulad, hindi pala pwede. Matatalino pala yung mga nag-aabogado. Hindi ako pwede dyan. Sabi ko siya, sige. Nung ako'y lumabas sa seminaryo, sabi ko ako'y magdedentista na lang. Ang problema naman, ako'y madiriin. Lalo na yung pang-amoy. Hindi ako gumagamit ng pabango Pagkat perfume, hindi ako nagpe-perfume. O anumang kahit cologne o alcohol na scented, ayaw ko. Kahit yung sabon na ginagamit ko, pinipili ko yung hindi masyadong mabango dahil sensitive ang aking ilong sa... Kaya ako hindi tumatabi sa mababango Lalo namang ayaw ko na mabaho. Sapagkat ako'y madiriin nga, ako'y naduduwal o naduduak, Pag nakakaamoy ako ng mabaho, hindi ako pwede magdentista. Naisipin mo yung mga mababaho ang hininga, Lalo na yung mga bulok ang mga ngipin, sasanghabin mo lahat yan, talagang, hindi ko kaya. Hindi kaya naisik mura. Kaya, hindi rin pala ako pwedeng magdentista. Sabi ko siya, kung hindi pwede, di siya. Sige na, tutuloy ko na itong pagkaparing ito. Pero nung nagsabi ako sa aking magulang, ayaw akong payagan na magpari. Akala ko nung una, masarap ang buhay sa seminaryo. Naku po, nung ako'y nandini na, sa San Jose, sa minor seminary, di ko makakalimutan ang buhay ko diyan. Pagkahirap, naku po, araw-araw ituyo ang ulam, ibubuli ka pa ng mga senyor, hahatiin ng tuyo, kanilang buntot, iyong ulo, ay talaga namang wala nang material na manik, talagang ulo na lang. Wala, sabi ko, di pala masarap ang pagkain dito. Araw-araw, itlog. Nako po. Kaya pala mga seminarista puro bilog. Hindi dahil masarap ang ulam, kundi madami kumain ng kanin. Doon ka nalang babawi sa kanin hindi pala masarap ang buhay dyan. Sabi ko. Wala, gusto ko na lumabas sa seminaryo. Nung ako'y nagsasabi naman sa aking tatay na ako'y ayaw ko na magpare, siya naman galit. At sabi sa akin, hindi kayo gusto mo magpare. Kaya ka pumasok dyan sa seminaryo, panindigan mo yan. Diyan ka na, magpare ka. Sabi ko, ayaw ko na nga. Gusto ko nang umuwi. Ako'y lalabas na. Sabi ng tatay, ba't ka lalabas? Yan ang ginusto mo. Dati ka pinipigilan, ikaw ang atat. O ngayon gusto mo magpare, magpare ka. Tapusin mo yan, sinimulan mo, tapusin mo. Ayaw ko nga magpare. Sabi na aking tatay, gusto ko magpare ka. Dati ayaw ninyo. Ay ngayon gusto ko. Sabi ko, gusto nyo pala, di kayo magpare. Ako dyan sa atin. Ayun, ako'y nagarote. Kaya itong pinagtapusan. Pero sabi ko nga, kung alam kong ganito kahirap, di sana hindi ko pinangarap. Hindi ko ginusto. Pero kalaunan, sa tagal ng itinigil ko sa seminaryo, 16 na taon bago ako naging pare, natanto ko, hindi pala ako may gusto. Ang Diyos. Ang ating pagkapari, ito man ay sa pamamagitan ng sakramento ng binyag.
o ito may sa pamagitan ng banal na sakramento ng pag-oorden. Iyan ay biyaya at regalo sa atin ng Diyos. Isa sa pinakadakilang biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Sana sa pangaraw-araw natin pamumuhay, atin pong gampanan ang ating pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan, naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang sa Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay niya nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo At rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos.